ka mga master, kumusta? Gagawa tayo ngayon ng forward reverse motor control. Kailangan lang natin ng isang normally close na push button, dalawang normally open, dalawang magnetic contactor, isang overload protector, saka dalawang auxiliary contact. Kaya natin kailangan ng auxiliary contact. Yung kailangan natin ito ay yung normally close na contact, kasi itong magnetic contactor natin, yung auxiliary contact nya is normally open lang. So sa circuit ng forward reverse, kailangan natin yung normally close na contact para doon sa interlocking natin. Kaya maglalagay tayo nito, auxiliary contact. So check natin kung okay yung pagkalagay ng auxiliary contact natin. Push mo lang to manual. Yan. Kung sumama yung auxiliary contact, yung ano niya, indicator, yan, yung kulay dilaw, yan, okay yung pagkalagay natin. So isa check din natin. Ayan, okay na. So lagay na natin to para umpisahan natin yung circuit natin. Pero bago yan, gagawa muna tayo ng diagram para may susundan tayo. Ito yung line 1 natin. Ito yung line 2 or neutral. Ito yung normally close na push button, isang normally open, yan. Ito is stop. Itong unang normally open, gawin natin forward, o lagyan lang natin ng F. Normally close na contact, ito yung sa auxiliary natin, R, ibig sabihin yan reverse. Yung coil natin ng magnetic contactor, lagyan natin to ng F, forward, tsaka normally close ng overload protector natin. Yan. Yan, tapos na po yung circuit natin dito sa forward contactor natin. Gagawin na naman natin yung sa reverse. Dito natin ilagay, dito. Isang normally open na push button, reverse. Ito yung reverse na push button natin, normally close na contact, yung sa forward natin
na magnetic contactor. Coil ng isang magnetic contactor yung reverse papunta dito ng overload. Bali connected lang yung sa isang magnetic contactor dun sa A2 na terminal. Ngayon lalagyan natin to ng number para hindi tayo malilito. Ito yung terminal number ng normally close 1 and 2, yung sa normally open 3, 4, yung sa normally close ng auxiliary contact natin 61, 62. Ito yung coil natin, normally ito A1, A2. Yung sa normally close ng overload natin 95 at saka 96. Ito lagyan natin ng holding contact ng ating forward contactor. Ito yung auxiliary niya na normally open forward, lagyan natin ng F. Yung terminal niya 13, 14. Dito na tayo sa reverse. Terminal ng normally open 3 and 4. Yung sa forward na normally close, yung auxiliary contact 61, 62. Coil ng reverse A1 tsaka A2. Lalagay din tayo ng holding contact dito. Parallel natin dito sa normally open na push button. Ito yung auxiliary contact din ng reverse contactor natin. Terminal number na 13 saka 14. Ayan. Umpisahan na nating lagyan ng wire. Lagay ko muna tong isang dito yung overload protector natin dun sa isang contactor. Ayan. Ngayon umpisahan na natin yung sundan lang natin yung diagram natin. Una tayo dito, normally close natin na push button galing ng line 1. May kulang pa pala to yung natin galing ng line 1. May circuit breaker. Yan ang protection ng control natin. Galing ng line 1, yung load side ng line side ng circuit breaker. Punta tayo dito sa load side. Pag nasundan lang natin yung diagram natin, hindi tayo malilito. Punta tayo ng terminal number 1 ng ating normally close na push button. Yan, nilagyan ko ng number, lagyan ko ng wire. Ayan.
Ito yung normally close na push button, yung stop natin, normally open, yung forward, saka reverse, normally open din. So ilagay na natin dito sa number 1. Diyan, number 1. Lagay natin yung diagram natin dito para mas makita natin. Tapos na dito sa number 2, itong number 2 dito na tayo sa number 2. Papunta ng forward push button natin na normally open. Dito, number 3. Tapat lang natin sa number 3 na ayan. Tapos na tayo dito, punta na naman tayo dito sa number 4. Bali, ito yung unang linya natin, unang line. Itong pangalawa, ito yung pangatlo natin, ito. Saka ito yung pang-apat. Bali, nandito muna tayo, dito muna tayo sa taas, ito. Dito. Huwag muna tayong pumunta ng baba para hindi tayo malilito. Ganyan. So, nandito na tayo ng number 3. Tapos na tayong dito, yung portion na to. So, tatawid tayo dito sa number 4. Tayo dito na number 4. Dito, number 4 natin. Pasok natin. Papunta tayo ng normally close na auxiliary contact ng reverse magnetic contactor natin. So, lagyan natin to ng tag. Yan, yan ang reverse natin. Ito yung forward. So, itong number 4 papunta ng reverse ng contactor dun sa papunta ng normally close nya dito sa number 61, terminal 61. Yan, dito natin ilalagay.
61. Pagkatapos ng 61, papunta siya ng sa baba yung 62. Ayan, yung 62, nilagyan ko na ng wire. Dito na tayo sa 62, tapos na tayo. Sa 62 tayo, papunta ng A1 ng forward contactor natin. Papunta ng coil dito sa A1 ng forward contactor natin. Ayan, papunta siya dito, coil. So, ayan na, nilagay ko na yung wire. Punta na naman tayo ng A2 dito. Dito ng coil natin. So yung A2 natin pumunta ng overload protector natin. Terminal, normally close ng overload protector. Terminal number na 95. Ayan. So, tapos na tayo dito, A2 hanggang 95. Ayan, 95. Dito, 95. So, nandito na tayo. Punta na tayo 96. Papuntang neutral. Papunta ng neutral natin. Ito, neutral. So, tapos na tayo dito sa taas. Yung unang line ng ladder diagram natin. Dito na lang tayo sa pangalawa. Ito yung unang line. Yung 1, 2, 3, 4. Tapos na tayo dito sa number 1. Dito na naman tayo sa number 2. Itong holding contact nya. 13, 14 ng forward contactor natin, yung auxiliary contact nya. So, lagyan natin ng
connection. Lagay tayo ng wire. Number 3. Itong wire na to. Papuntang 13 ng magnetic contactor natin. Dito 3. Ayan 3. Ito tayo dito. Yan, papunta to ng 13 ng forward contactor natin. Terminal 13 ito. Tapos dito na naman tayo sa 14. Yan, connected ng 4. Lagay natin dito ng 4. Dito sa 4. Ayan. Punta ng 14 ng ating magnetic contactor na forward. Ayan, 14. So, tapos na yung ano natin. Tapos na tayo sa side ng number 2. Itong portion ng number 2. Yung sa ladder. Punta naman tayo ng number 3. Yan. Yung number 3. Ito, yung push button ng reverse push button. Yan, 3 connected dyan ng 2 ng ating normally closed na push button. Yung stock push button. So, ilagay natin yung wire ito. Ito yung lalagyan natin ng wire. Papunta ng number 3 ng push button. Dun sa ito, number 2. Punta ng number 3 ng ating reverse push button. Ayan. Tapos na tayo dito. Dito naman tayo number 4. Tatawid tayo. Yung terminal number ng ating reverse push button, number 4. Lagay natin.
papunta ng 61 ng normally close ng ating auxiliary contact papunta ng forward na contactor. Normally close papunta dito. Ayan, tapos na tayo dito 61, punta na naman tayo dito 62. Yan, yung 62 pumunta ng coil ng ating reverse magnetic contactor. Kung na to, pumunta ng reverse ng ating magnetic contactor. Ito yung coil na dun sa A1. Dito, A1. Ayan. Ayan, A1. Pumunta dyan. So, connect natin. Tapos na tayo dito. Dito na lang tayo sa A2. Yung A2 natin ng ating reverse coil, pumunta rin siya, connected siya doon sa A2 din ng forward coil. So maglalagay tayo ng parallel lang natin yung ano. Ayan, connected lang yung dalawang ito. Ayan, connected lang sila. So, dito na naman tayo. Tapos na yung line 3 natin. Yung doon sa ladder natin, dito na naman tayo sa line 4. Ito yung kulang natin yung auxiliary contact na to. So, connected yung 3. Tsaka 13. 3 ng ating reverse push button. Terminal 3. Dito. Lagyan natin ng wire. Yung 3 papunta ng 14 ng ating reverse na contactor. Ayan, punta siya dito. 13, ating reverse.
Yan. Kulang natin itong 14. After ng ating 13, ito 14. Yan, tapos na tayo dito sa 13. Dito na lang tayo. Pupunta lang tayo dito 4, tsaka 14. Yan, ilalagay tayo ng wire. Reverse contactor. 14. Yan. So, pumunta siya ng number 4, terminal ng ating reverse normally open push button. Papunta siya dito. Ito. So, pumunta siya dito. Ayan. Kompleto na yung circuit natin. Wala na. Tapos na tayo dito. So, yan. Hanggang dyan lang. Anong, ano. So, pwede na natin subukan. Lagyan natin ng power. Lagyan natin sa AC voltage. Testing tayo ng voltahe kung may supply yung. Ito na tayo dito sa line side. And may 231. Sa baba. So on natin. Yan, may voltahe na yung ano natin, circuit. So pwede na natin testingin. Forward, ito yung forward natin. Yan, ito yung reverse. Testingin natin. Ayan, pumalo na yung contactor natin ng forward. Ngayon, pindutin natin yung reverse. Ayan, ayaw gumana. So bago natin mapagana yung reverse, stop muna natin. Yan, off na bago natin pindutin yung reverse. Yan, yung isa na namang contactor, yung reverse contactor na naman yung gumana. Ngayon pindutin natin yung forward habang nakagana yung reverse contactor natin. So hindi natin ngayon mapapagana yung forward contactor. So ibig sabihin yan, okay yung ginawa natin circuit.
Ayan. Forward. Okay. Pindutin mo. Stop muna. Reverse. Pindutin mo. Ayaw. Stop muna. Forward. Ayan. So, explain natin kung bakit ayaw gumana habang nakagana yung forward contactor natin, ayaw gumana ng reverse. Yan, yun yung dinamitan natin ng normally close na auxiliary contact. Ngayon, pag pindutin natin to, ayan, yung forward, so nag-flow na yung current dito, dyan, gumana dito, papunta ng normally close ng reverse auxiliary contactor. Yan, gumana na yung coil, may flow na ng current dito sa auxiliary contact ng ating forward contactor. Yan, nag-hold na yan. So, kaya hindi natin mapagana to. Itong reverse push button, hindi natin mapagana to. Yung reverse contactor natin. Kahit may flow yan ng current, ito, yung current niya hanggang dito lang. Kasi, ito, yung sa forward contactor, yung auxiliary contact, nung gumana na to, nagiging open to. Nagiging open. Yan, nagiging open yan. So, wala na yung contact kaya hindi yan magpo-flow papunta doon. Ngayon, pag i-off natin, i-open yan, babalik yan sa ano niya, kung position niya na normally close. Ganon din yung nangyayari dito sa reverse natin. I-off mo muna. Pag may flow na dito, kasi naka-off yan lahat, so may flow na ng current dito. So gagana tong reverse contactor natin. Ngayon, ito na naman yung mag-o-open. Kasi gumana na yung reverse. So itong normally close natin magiging open. Yan, hindi naman mapagana yung magnetic contactor natin ng ating forward. Kahit pindutin mo yan, yung current niya hanggang dito lang. Hanggang dito. Kasi naka-open na yan. Yan mga master. Sana ay nagustuhan ninyo ang video na ito. Maraming salamat.